Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Kung pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. So, simulan natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. Knight of Swords, Three of Cups, Five of Cups, Five of Pentacles, Two of Wands. So, nakikita ko dito, possible na nagparamdam or nakipag-communicate itong person mo. Kung meron kayong ine-expect na dating karelasyon or current na partner na nagkaroon kayo ng conflict, ito yung nakikita ko na gusto ng taong to na itry ulit itong relationship nyo. Kaya lang sa nakikita ko dito, maaring na-involve yung taong to sa iba, nagkaroon ng third party, or kumbaga, bigla ka na lang iniwan sa ere, hindi man lang nag-explain. So, ito yung nakikita ko na sobrang nahihirapan ka, nasasaktan ka ngayon, hindi mo alam kung ano yung tamang desisyon na gagawin mo dahil iniwan ka ng taong to na mag-isa, maaring gusto lang makabenefits ng taong to sa'yo. So, ngayon, ito yung nakikita ko na hindi mo alam kung tatanggapin mo pa yung taong to. Ito yung nakikita ko na pinipilit mo na yung sarili mo na mag-walk away dito sa sitwasyon na to. At gusto mo nang ayusin yung sarili mo or piliin. Dahil sobrang nasasaktan ka na sa paulit-ulit na ginagawa ng taong to. Hindi mo alam kung mag-i-stay ka pa ba or aantayin mo pa ba yung taong to na magbago. Seven of Swords. Sa nakikita ko dito, hindi nagsabi ng totoo yung taong to. Maaring nahuli mo na or maaring nalaman mo na na-involve yung taong to sa isang third party. Pero ito yung nakikita ko na hindi totoo yung pagbabalik ng taong to. Dahil maaring iba sa inyo mag-work yung relationship nyo, na bigyan nyo ng second chance yung taong to. Pero sa nakikita ko dito, tinatry ka lang i-manipulate or kontrolin ulit ng taong to kung meron ka pa bang nararamdaman para sa kanya or kaya ka pa ba niyang suyuin ulit. Ito yung nakikita ko na hindi pa rin nagbago yung taong to dahil paulit-ulit ka pa rin malalagay sa ganitong sitwasyon at masasaktan lang ulit. Eight of Swords, sa nakikita ko dito, yung iba sa inyo, maaring hindi nyo to makita at tanggapin nyo pa rin yung taong to, bigyan ng second chance dahil nandun pa rin yung pagmamahal nyo para sa taong to. Kaya lang sa nakikita ko dito, kung sa tingin mo minamanipula ka na ng taong to or paulit-ulit kanyang iniiwanan sa ere, hindi na worth it to dahil alam mo kung paano lumabas dito sa sitwasyon na to. Merong mga sign, kaya lang hindi ka nakikinig, hindi mo nakikita yung red flag dahil mas nangingibabaw yung pagmamahal mo dito sa taong to. Ito yung nakikita ko na pinipilit mo na baguhin yung taong to, pero yung taong to ayaw naman magbago. Dahil sa nakikita ko dito, pinagpapatuloy pa rin ng taong to yung ginawa niya sa'yo before na inilagay ka sa ganitong sitwasyon or nagkaroon ng third party. Kaya lang, yung gustong-gusto mo pa rin na ipaglaban yung taong to kahit hindi niya na-deserve na ipaglaban. The Moon, sa nakikita ko rin dito, hindi pa rin magsasabi ng totoo yung taong to. Ito yung nakikita ko na kailangan mong bigyan muna ng time yung sarili mo na
makapag-isip-isip, magkaroon ng clarity. Kung sa tingin mo, tama yung decision mo na mag-walk away ka sa sitwasyon. Pero kung sa tingin mo, nakikita mo, nagbabago yung taong to, then bigyan mo ng pagkakataon. Pero hindi ko makitaan na nagbago yung taong to. Dahil sa tingin ko, gustong bumalik ng taong to, pero hindi pa rin siya makontento sa'yo. Paulit-ulit ka pa rin ipagpapalit sa iba dahil naghahanap pa rin to ng mas better. Kaya lang, bago bumalik to, nagkaroon siya ng mga choices. Ngayon, hindi nag-workout yung relationship na pinili niya. So, eto ka, dahil mahal mo pa rin yung taong to, tinanggap mo. Kahit na hindi mo alam kung tama ba itong magiging decision mo ulit. Four of Swords na nakikita ko rin dito, isipin mo yung time na pinaranas sa'yo ng taong to. Yung panahon na hindi ka makatulog, stress na stress ka, nahihirapan ka. Kung mahal ka ng taong to, at kung talagang seryoso siya sa'yo, hindi ka niya hahayaan malugmok, hindi ka niya hahayaan masaktan. Kaya lang sa nakikita ko dito, kailangan mo magpahinga. Kailangan mong pag-isipan mabuti itong mga desisyon mo bago mo papasukin ulit yung taong to. Dahil sa nakikita ko, another pain na naman ang mararamdaman mo dito sa taong to. Malulugmok ka na naman, iiyak ka na naman, masasayang na naman ulit yung pagmamahal na ibinubuhos mo dito sa taong to. Imbes na mag-focus ka dito sa healing mo or mag-move forward, hindi mo pinipili dahil gusto mong bigyan ng pagkakataon ulit yung taong to, or maaring sobrang namimiss mo yung taong to at naaalala mo lahat ng mga memories nyo together at hindi mo let go yon. So ito yung nakikita ko na pinipilit mo yung sarili mo sa sitwasyon na hindi na mag-work. Four of Cups na nakikita ko rin dito, hindi to deserve ng pagmamahal mo eh. Dahil kahit na anong i-offer mo sa taong to, itry mo na ibigay ang lahat sa kanya, sabihin mo lahat ng nararamdaman mo, or kung ano man yung mabe-benefits ng taong to. Sa nakikita ko, kulang pa rin, hindi pa rin magiging enough para sa kanya. At yun ang sinasabi ko nga dito na maghahanap pa rin yung taong to ng mga other option dahil hindi siya makontento sa relationship or dito sa'yo. Ito yung nakikita ko. Kung ikaw to, maaring meron kang kadiling na air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Meron ding water sign ako nakikita dito. Cancer, Scorpion, Pisces. So nakikita ko, isipin mo tong mabuti. Dahil once na binigyan mo ng pagkakataon yung taong to, at ang nakikita ko, lahat ng pagmamahal na meron ka ngayon, mauubos na mauubos dahil mapapagod ka dito sa taong to dahil hindi pa rin niya makita yung value mo. So, i-clarify lang natin tong Seven of Swords. Three of Wands, na nakikita ko pa rin dito. Bukas pa rin yung option ng taong to eh. Handa pa rin to. Babalik siya, kaya lang, alam niya pa rin yung magiging decision niya. Very calculated ang decision ng taong to. Alam niya kung paano kasuyuin. Alam niya rin kung paano siya makalabas ulit dito sa relasyon nyo or kung paano kanya iwan. Ito yung nakikita ko na hindi mo deserve to. So, maaring meron kayong mga kadiling din na fire sign, Aries, Leon, Sagittarius, or earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Pero more on ang nakikita ko dito, air sign, earth sign, and fire na gusto magparamdam sa inyo. Kaso, tinatry pa rin kayo kung
magkakaroon pa rin ba ng chance na ma-win back kayo, and after nito, makuha niya yung gusto niya, iiwan ka ulit sa ere. Ito yung nakikita ko na hindi mo pwedeng ibigay lahat-lahat ng tiwala mo dito sa taong to dahil pinaranas niya na sa'yo yung pain. And gusto mo pa ba ng another pain? Dahil itong taong to, hindi niya kayang mag-commit dito sa relationship nyo ngayon or dito sa ibibigay mong chance dahil alam niya na anytime kung gusto niya, pwede siyang umalis, pwede kanyang iwan. So magtingin tayo ng advice, kung ano yung ma-advise sa'yo dito. The Lovers, nakikita ko dito, merong paparating sa'yo na new person. Ito yung sinasabi dito. Kung magiging open ka, willing ka na mag-walk away din dito sa sitwasyon, sa nakikita ko dito, blockages mo yung taong to eh. Karmic relationship ito. Hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mo sa taong to dahil sa nakikita ko, the more na ipipilit mo yung sarili mo, patuloy ka ring masasaktan dahil hindi ka natututo dito sa lesson na to. Merong paparating sa'yo, maaring hindi man ito new person na ine-expect mo ngayon or wala ka pang nakikilalang bagong tao, pero ang nakikita ko dito, maaring isang opportunity or isang project, maaring meron ka mga plano para sa future mo na gusto mong gawin, hindi mo magawa dahil eto nga, nagkaroon kayo na yun ng communication ng person mo or itong dati mong karelasyon. At sa nakikita ko dito, imbis na mag-focus ka dito sa new journey mo, new beginning, hindi mo mabigyan ng panahon. Dahil tinatry mong i-work out itong relationship na sira na. Dahil paulit-ulit kang umaasa sa sitwasyon na baka yung taong to magtino na. Pero yung nakikita ko dito, may ibibigay sa iyo na mas better na ka-deserve mo. Hindi mo lang talaga makita ito dahil natatakot ka sigurong mag-isa ngayon. Kumbaga, nagsasettle ka sa less na pagmamahal o relasyon. Ito yung nakikita ko na hindi mo dapat pinipili ito Dapat ang pinipili mo yung sarili mo na merong mas hihigit pa na ibibigay sa'yo na hindi mo kailangan magmakaawa, hindi mo kailangan na magtiis or baguhin yung taong to para lang maayos ulit yung relationship nyo. So, ito yung nakikita kong message dito at kung naka-resonate kayo sa reading na to, huwag nyo kalimutan mag-like at comment at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel at maraming salamat ulit at see you soon.